Okay. Okay? Pagdating sa Malacanang, abay nagtanggal ng isa, nagdagdag ng... May dagdag bawas nga talaga. May dagdag bawas, diba? So, naging 7 ang bibigyan ng award. Kasi nga, out of the 4, tanggal na isa, nagdagdag ng 4. Ito ang 4 na to, who were not on the original list, si Napitoy Moreno, si Francisco Manyosa, si Cecil Guidotti Alvarez, at saka si Carly J. Caparas. Okay. Kung pumunta ngayon sa Korte Suprema, yung ibang mga national artists to say, ano ba talaga ang proseso? Bakit niyo binaliwala? Correct. Yung listahan. Na original. Oo, na original. Ano ba talaga ang karapatan ng presidente? Para basta-basta na lang na magdagdag bawas. So yun, and until now, nasa Korte Suprema pa rin. Ay, naku, ang gulo nga talaga. Pero ang posisyon ng present administration, hindi mere advisory. They will stick to the old process where they will base it on the list. Tapos sa kanila, yun ang kanilang pagbabasihan lamang. Ano ba yung benepisyo ng paghirang dun sa magiging national artist? Para alam lang din natin lahat. Well, sayang in a certain sense. Pero syempre, yung pinaka-importante, yung karangalan at pagkilala nga sa talent at contribution sa sining, kumbaga sa mga artista, parang Best Actress Trophy sa Oscars, but much better. Well, bukod sa karangalan, ang mga magiging national artist na bibigyan ng cash award ng mga 100,000 pesos, buwan ng pension sana, benepisyong medical, life insurance, at isang state funeral befitting a national artist na, yung mga yon wala na. So really, in the end, sa kaso ni Tito Dolphy, hindi namang Dolphy, di ba? Ni Tito Dolphy, yung karangalan talaga, yung recognition lang talaga as a true artist. Totoo rin naman. Pero ngayon, hinahabol yan, pati yung paglalagay na nga ng patawat ng Pilipinas sa kanyang kabaong. Lahat yan parang minamadali, kaya nakakalungkot. So, mukhang sinasabi nga nila, may pag-asa na talaga maging national artist si Tito Dolphy kahit wala siyang pakinabang daw pa sa mga financial benefits. Ito sayang, di ba, yung financial benefits? I mean, it could have helped him nung na-hospital siya. Pero hindi natin alam talaga kasi usually matagal talaga ang proseso. The only good thing is that, tulad nga ng sinabi natin, if there is anything good, talagang nagsabi ang present administration na re-respetuhin ang proseso at ang wisdom ng NCCA at CCP at hindi napapayag na pumasok ang politika sa selection ng national artist. Kasi nga dapat nating maunawaan para sa mga artist, ang tingin nila ay ang mga napakatanyag at napakarangal yung pag-confer ng National Artist Awards at hindi dapat mabahiran ng politika ng ganun-ganun lamang. It's something to aspire for dahil nga ito ay recognition galing sa mga kapwa nila mga artist. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Di natin alam, sana nga mabigyan si Tito Dolphy ng isang state funeral as befitting his stature and his contribution. Tsaka parang tatingin ko lang kawalan, di ba, ng yung body ng board na hindi nila hirang yung dapat. Kasi para tuloy for me, hindi nila ginawa yung trabaho nila. Dahil hindi nila nahirang yung dapat although na in a certain sense, I think the Filipino people, they're not going to fail Tito Dolphy. Kasi kahit na wala pa yung state funeral, I'm sure, kung nanonood siya, alam niya na parang talagang baka mas bongga pa kesa sa state funeral. Yung outpouring of love for Tito Dolphy. At nakikita na natin yan ngayon. Yes, kaya magpapasalamat kami muli sa iyo, attorney, para sa marami na naman na mga leksyon, impormasyong legal na aming natutunan sa ating diskusyon this morning. Thank you very much, attorney. Thank you, Samantala ngayon naman, unang balita na po tayo. National Day of Remembrance. Idineklara ni Pangulong Noynoy Aquino ngayong araw para kay Comedy King Dolphy. Mga naglalaki ang personalidad sa politika at showbiz, personal na nakiramay sa mga naulila na nag-iisang hari ng komedya. Alaala ni Dolphy, sinariwa ng ilang bituin sa kanilang eulogy para sa Comedy King. Comedy King, hindi lang sa pagpapatawa maalala, kundi sa kanyang gininto ang puso.
Ngayon nga po mga iga ng National Day of Remembrance para kay Comedy King Dolphy. Ako naman Arnold Glavio. Sama-sama po natin siyang bigyang pugay para sa kanyang natatanging galing at gininto ang puso. Ako po si Pia Arcangel. At live mula rito sa The Heritage Park sa Taguig, aalamin natin ang mga paghahanda sa libing ng Comedy King sa linggo. Ako po si Rhea Santos. At ako naman po si Ivan Mayrina. Patuloy nating tututukan ang muling pagbubukas sa publiko ng kanyang burol mamayang alas 8 ng umaga. Maganda pong sikat ng araw ngayong Biyernes ng umaga. Pero bago pa man nga sumikat ang araw, ay may nakita na po